Welcome to the new episode of our Emotional Maturity series. Maganda title nito. Immature people always want to feel correct even though they need correction. Okay, parang nakaka-relate ako doon. Na bakit ba minsan, mga tao, ako, parang nasasaktan kapag pinapatunayan na mali ako or minsan mali sila, Isang simpleng correction lang, biglang mag-iiba yung ihip ng hangin. Parang ang ganda-ganda ng usapan, ang ganda-ganda ng samahan. Biglang, nga pala, meron akong correction na sasabihin. Biglang titigas yung mukha, tataas yung boses. Fight na, no? Yung maayos na usapan, nagiging bangayan na. Pero kung isipin mo, minsan, hindi to dahil sa yabang, hindi dahil sa takot. Dala ko ng bata ko, nakikita ko yung tito-tita ko, ganito nangyayari pag nag-uusap sila. Mamaya, ganun na ako. Kasi hindi lang yun. Pakiramdam natin, kapag mali tayo, hindi tayo importante. Bumababa yung worth natin. Ganyan nangyari kay King Saul sa 1 Samuel 15. Malinaw yung command sa kanya ni God. Ibain, sirain mo lahat ng pag-aari ng Amalekites. Pero anong ginawa ni Saul? Sikretong nag-take home. Siya ng pinakamagandang hayop. Gagawin niya sigurong pet yun. Niligtas pa niya yung Amalekite king. Tapos nung kinonfront siya ni Prophet Samuel, nagpalusot pa. Sabi niya, sumusunod naman ako kay Lord. Ayaw niyang aminin yung totoo. Nag-blame pa siya ng ibang tao. Yung sa takot niya na masira yung image niya, nawala tuloy yung tunay na calling niya. Ganyan din tayo minsan sa relationships natin. Sa pamilya, sa ministry, o kahit sa sarili. Yung correction, nagiging rejection. Nagiging personal attack siya. Pero ang totoong maturity, sana ganito ko. Ang totoong mature person, marunong tumanggap ng correction nang hindi feeling sinisira yung pagkatao. Yan yung makakarinig tayo, ikaw na nga mali, ikaw pa yung mayabang, ikaw na nga mali, ikaw pag galit. Akala natin pag naging mas galit tayo, magiging tama tayo. Kaya iiyak tayo nga yung mali, tayo iiyak tayo, di ba? Kasi feeling natin ina-attack tayo. Or sometimes feeling natin, you're gaslighting me. Diba? So, mas iyakin, nagiging tama. Mas galit, nagiging tama. In other words, we think, pag nag-outburst tayo ng emotion, nagiging tama tayo. That's emotional immaturity. Proverbs 9:8-9 sabi, do not rebuke mockers or they will hate you. Rebuke the wise and they will love you. So yun ang prayer ko, Lord. Sana ako'y magkalab ng correction. Maging wise. Ang totoong matalino, hindi lang marunong. Marunong ding tumanggap ng mali. Kasi ang worth niya, hindi nakabase sa pagiging tama palagi, kundi sa pagmamahal ni God na express sa cross, na kinuwento sa gospel. Naalala ko dati, may kinausap akong kaibigan tukol sa nasabi niyang mali. Imbis na makinig, bigla siyang umalma, ikaw na lang palagi tama Hindi naman yun yung point ko. Pero sa puso niya, ang pagiging mali, pagiging walang kwenta. And sometimes it can be reversed. Ganun din ako minsan. Sabi nga ni Dan Allender, spiritual maturity is not about hiding our wounds. It's about letting God touch them. Minsan, kailangan lang talaga natin silang hayaan. May kaibigan tayo ay magpa-correct. Hayaan na lang natin. Hayaan natin silang masaktan sa katotohanan. Hayaan mong makibuno sila sa sarili nilang takot. Let's not rescue them. Kasi minsan ang pagbabago nagsisimula sa pain na hindi natin silang pwedeng hilahin palabas. They have to face the pain. And same with us. People just need to let us, or sometimes we have to let people, let them react, let them resist, let them grow. Hindi natin kailangan manalo sa lahat ng arguments. Ang kailangan natin, manatiling rooted sa pag-ibig ni God. Sa Bible story, si Saul, yung kinuwento ko kanina, sa takot na masabing mali siya, nawalan siya ng kaharian. Nawala yung destiny niya. Pero si David, nung confronted siya, nagsisi. Isa lang pagkakaiba. Humility. Rebuke the wise and they will love you.
Sabi sa Proverbs 9:8. So, yun ang prayer ko. Yun ang prayer ko para sa atin, sa community. Lord, turuan mo kami maging humble kapag kinokorek kami. Ako, bigyan mo ako ng tapang para tanggapin ang totoo at karunungan para magmahal ng hindi namimilit. Ang halaga ko ay hindi sa pagiging tama palagi, kundi sa pagiging iyo na pinakita mo when Jesus died on the cross for me. May that establish me, may that be the source of my identity. May I always remember that's the expression of my worth. Lord, tulungan mo ako maging more emotionally mature. In Jesus' name, amen. Be blessed. I hope this helps. See you next time.